Anong hinihiling mo ngayong Pasko, te? Ano yung gusto mong meron ka sa Pasko? Masuban ang Panginoong Diyos. Masuban ang Ginoo. Bigyan ako ng bigas. Bigas lang hingin ko. Sobrang happy si ate guys kasi 1 month pa siyang hindi nakakaligo kasi daw walang sabon dito. Ilang buwan ka nang hindi nakakaligo? Isang buwan. Isang buwan na hindi ka nakakaligo. Grabe no, sobrang init tapos Walang mild sabon. stroke, walang sabon. Sa wagas, meron ka ng mga bigas ngayon. Masaya ka ba? Oo. Oh, masaya ka. Salamat sa Diyos. At marami pa pong darating yan ha. Kasi today meron po tayong mga groceries po para sa kanya. Ayan, so mga groceries mo yan ha. Gusto niyang maligo today and dahil wala naman siyang kasama dito, kung makikita natin, so kailangan natin siyang paliguan. Paliguan muna natin siya guys. Kailangan din pala dito ng upuan guys, tapos mga balde. So ayan guys, binibigay na natin sa kanya mga bigas na hiling din. Nothing is impossible, di ba? Tapos mga groceries. So ito din mga groceries niya, bibigay na natin to lahat. Di ko na ipapakita sa inyo, ilagay na natin to dito. Ito rin na diya. Oo. Tira para sa isang taong matanda na tapos may mild stroke pa na nakatira sa ganitong klasing bahay guys. Kung makikita natin hindi talaga madali lalo na't nasa balon ang kanilang tubig. So ayan guys, meron na tayong sindala para kay Ate Maret kasi ipapagawa na natin itong bahay niya. Eto mga sin na dala natin. At brother. Sa umagang ito ay dinalo si Lola ng mga PT mula pa sa Silliman University. Sobrang kahanga-hanga sapagkat napanood nila ang ating vlog. Papasalamat ako sapagkat nagtitiwala sila sa atin. Pupuntahan natin ang bahay ni Ate Maret. Kaya puntahan natin. Hanapin. Matek, naiiro niya ha? Tira pa na yun. Dili ra mamak na iro te.
Sa puntong ito ay sobra talaga ang pinagbago ni Lola Maret. Kung makikita natin ay alam na niya kung paano alagaan ang kanyang sarili. Bumabata at gumaganda. Lalo talaga siyang sumisigla. Nung makita niya ako ay sobrang saya niya. Sabi niya sa akin, maraming salamat. Kung mga panahon na naghihirap ako, di mo ko iniwan at hindi pinabayaan. Maganda ka. Kanino ka na adlaw? Gumaganda na talaga siya. Ayan guys, kung makikita natin ito si Ate Marit. Yun, gumaganda na talaga si Ate Marit guys. Nakakaligo na siya. O, sasayaw-sayaw na siya. Diba? Malipayo na siya. Oh. Oo, kung Problema man, abin mo. siya ko tanan. Bakaon pa niya. TV pa. Surot yung korta. Ako isuon mo na po ginawa kong gani. Sa akin sa ipitan. Ito po laman ako. Ngayon kong bilin kong kaon dire. Wala rin ako sa ipitan. Pag-abot na ako. Sagutin kayo. Ako sa utaon ninyo. Ako'y nakamanguran na yun. Ako'y kamangulanan. Oo, ikaw yung nag-aalaga sa mga kapatid mo na nagkakasakit. Balos mo. Oo, tsakto ka Ate Marit. Ayaw yaw-yaw ta. Ang sa ramita. Ngayon siya. Kung di mo ang sabahan ni kung Panginoon, kung sa may pangita na mawa na. Ginoran balos niya. Tarawa na yung barang. Wala pangita. Ano ba? Sige kita. Trabaho na. So niya ako. Balos ginoon siya sa mga. Ngamanan siya. Sa Amen. mundong ito, minsan ay sinusubok tayo kung gaano nga ba tayo katatag. Minsan din ay sobra tayong nanghina at hindi natin alam kung kanino tayo kakapit at kung kanino tayo lalapit. Pero ang Diyos na may lalang, alam niya kung sino yung mga tao na ibibigay niya para sa'yo. Kung kaya't kahit anong mangyari, wag na wag kang mawala ng pag-asa. Wag na wag kang susuko sa anumang laban ng buhay. Tingnan mo lang ang liwanag sa gitna ng dilim. At lagi mong iisipin na sa mundong ito hindi ka nag-iisa. May mga tao din na napagdadaanan kung ano yung mga bagay na napagdadaanan mo. Ang keyword lang is magpakatatag ka. Kung meron man na number 1 nakakatulong sa sarili mo, ikaw yun. I-build up mo ang mental, emotional, lalo nang yung paniniwala sa Panginoon. Kung